Dito sa laban na ito, inaamin ko, talo tayo! Bakit? Kasi napakulong yung leader natin! Rinig nyo? Si Respecio ay sumuko na. Sabi niya, dito sa labang ito ay talo tayo. Paano na yan? Paano na yan mga didilis? Mukhang may nanalo na. Sa labanan ng chess, si PBBM yung nagwagi. Diba? Yung iba, checkmate na. O, ano kayang nararamdaman itong mga bobon DDS na to nung sinasabi ito ni Respecio? Sila ba ay natuwa o nabuisit kay Respecio? So, ito na yung sign na wala talaga kayong kapag-apag-asang manalo sa sinasabi ninyong weak leader na Pangulo. Weak leader ang Pangulong Bongbong Marcos tapos kayo yung natalo? Ano yun? Ano yun? Weak leader ang Pangulong Bongbong Marcos tapos si Digong yung nakulong? Weak leader si PBBM pero si Kibuloy yung nakulong? Weak leader si PBBM pero si Bato de la Rosa nagtatago? Ha? Weak leader si PBBM! Pero si Mike Defensor nakulong? Weak leader si PBBM! Pero si Marcoleta nakulong? Ha? Weak leader si PBBM! Si Alice Guo nahatulan? Weak leader si PBBM! Isa-isahin ko pa ba? Ba, gusto nyo isa-isahin ko pa? Huwag nyo sabihin yung mga pinag-dimension ko dito, hindi malalaking isda yan. May Bong Revilla pa. May Diskaya pa. Oh, may Jingo Estrada pa. Oh, may nagtatagupang Zaldico. Diba? Antibay, diba? Weak nga ang Pangulo talaga. Partida si PBBM, pa-travel-travel yan para makatulong sa mga Pilipino. Hindi nagpupuko sa issue yan. Pero ito yung ginagamit. Ito. Di ka makakatakas kung magnanakaw ka. Ha? Hindi po yan tanim ebidensya. Legit na ebidensya yan. Sabi nga ng Pangulo, aanin natin. Magmamadali kang magkaso, magpapile ng kaso. Diba? Tapos, baka mamaya, pag minadali mo yan, madismiss lang yan. Hindi sayang. Idea yun na binigay ng Pangulo sa atin. O anong ginawa ni PBBM? Hindi po minamadali yan. Trabaho po yan ng maayos. Kailangan, solido ang ebidensya para pag sinampa yung kaso. Para pag sinampa yung kaso, sureball talagang mabubulok sa kulungan. Ha? Ganun po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ba ang laban ng mga Pilipino ngayon? Ang laban natin ay laban sa korupsyon. Para ilabas ang buong katotohanan. Korupsyon, okay. Yung kaso ni Marcoleta, hindi niya diniklaro yung pagkalaki-laking pera na yon sa publiko. Okay? Bawal yun eh. Hindi niya diniklara. So, bakit niya hindi diniklara? Bakit patago? May sekreto. Bakit? Bakit di ginawa? Di ba corruption din tawag dyan? Kapag nagsinungaling ka sa taong bayan? Di ba? Paano kapag kakatiwalaan kapag ikaw ay naging opisyal na nasa gobyerno kung noon pa lang nagsisinungaling ka na, may tinatago ka na sa taong bayan? Di ba? So, lahat ng problema nanggagaling sa grupo niyo. Talo kayo ngayon. Para ipakulong ang lahat ng nagkasala. Sa lahat ng ito, panalo ba tayo o talo? Talo po. Dahil nagpapatuloy pa rin ang korupsyon. Ang korupsyon nagpapatuloy. Siyempre,
No? Pero at least nabawasan yung korupsyon or yung nangungurap. 'Di ba? Nabawasan. Kasi yung iba, may mga kaso na at nakakulong. Oh. Ang katotohanan ay pinagtatakpan pa rin. At lahat ng magnanakaw ay malaya pa rin. Katulad nito, basahin natin. Sabi ni, Teresa Lincoln, ito yung gusto ko. Alam mo, ito yung gusto kong, gusto kong, mga content, no? Yung may mga muka. Ito, may surprise ako sa inyo. Nakapin yan, nakapin. Nakapin po yan. Patay ka ngayon, matanda ka sa akin. Yari ka ngayon, may mukha ka dito. Yari ka ngayon, matanda ka. Pa-comment-comment ka pa, tatanga-tanga ka kasi. Tatanga-tanga, nag-comment. Saglit papasa ko lang para malagay natin dito sa computer. Yari ka ngayon, matanda ka sa akin. Yan kasi yung problema sa'yo. Diba? Comment ka ng comment, di ka nag-iisip na bobo ka. Bobo ka, matanda ka. Hindi mo pinag-iisipan yung mga sinasabi mo. Ngayon, yari ka sa akin. So, ayan. So, siya po yan, mga pre. Basahin po natin yung comment ng matandang inutil, Sabi niya, ulol, may bayaran pa palang tulad mo. Bayaran daw po ako. Inaakusahan ako ng pangit na matandang inutil na to, ng baho-baho ng muka, na ako daw na babayaran. Inaakusahan po ako ng wala siyang hawak na ebidensya. Puki ng ina mo kang matanda ka. Okay? Wala kang ebidensya na ako ay tumatanggap ng bayad. Tapos sasabihan mo ako niyan, puki ng ina mo ka, tarantado ka, minuminutong animal kang matanda ka. Yan, mga didiles, galingan nyo mag-comment. Wag ako wag akong subukan nyo pag nandito ako naka-live. Hindi ko pinapalagpas yung mga ganyang klaseng katangahan ninyo. Bayad daw ako. Malas mo, may mukha ka't pangalan. Diba? Dapat mong sabihin yan sa akin kung may ebidensya ka, may hawak ka. Aba, tatanggapin ko yan. Diba? Ngayon, wala kang ebidensya. Dinayari ka ngayon. Tatanga-tanga ka mamaya, may Facebook pa. Viral ka mamaya sa Facebook. Jakitan ko lang to. Jakitan ko lang to nasan ka na, tanda? Nasan ka na? Hindi pa ako tapos sa'yo. May mamaya pa tayo. Diba? Nasa akin yung pangalan mo. Shoutout kay Bawo Makapugi, tirador ng mga lula ito. Mo, nung pinlex ko lang yung matanda, lumabas agad si Bawo, Mahilig talaga to sa mga exotic, Si Bawo ba? Mahilig sa exotic to. Diba? Bawaw, wag to, didiis yan. Maasim. Wag. Alam ko mahilig ka sa matatanda, yung mga may mga tinggil na walang hugas, di ba? Alam ko mahilig ka doon, pero tangina, wag to. Iwasan mo to. Mabaho. Tanggalin na nga natin yan. Dito muna tayo, patalastas muna. Dito muna tayo sa mga pangako. Dito muna tayo sa mga pangako, patalastas muna tayo mga pre. Jakitan natin to. Wag po kayo magbura ng comment Yan. So, ito. Panoorin po natin. Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Ayare, nalibre po ba kayo ng 2,000 na kuryente? May natanggap ba kayo? Meron ba?
Wala. Budol. Kaya yan si Marcoleta, manlilin lang yan. Diba? Ay, shoutout po kay Emily Arabejo, ah. Budol! 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 Yan yung idol ng mga DDS. Next! Twang! Wala. Wala. No! 200 billion lang po ang gagamitin natin. Mabibigyan na ng 10,000 piso ang bawat pamilyang Pilipino. Kung gugustuhin talaga ng gobyerno. Ayan na, 200 billion daw po ang kailangan para ang pamilyang Pilipino mabigyan ng 10,000 per pamilya. Ang tanong, tama po bang pag-iisip yan? Tama po bang utak yan? Mali po. Kasi yan 10,000 po na yan, ang bilis lang pong maubos. Tapos magsasayang ka ng 200 billion pesos. Imbis na dapat yung 200 billion na yan, ang makinabang na lang sana mangingisda or di kaya magsasaka kasi sila yung nagsusupply sa pagkain sa atin eh. Diba? Or di kaya para sa trabaho ng mga Pilipino. Yun dapat yung sinasaksak ni Cayetano doon sa mga isipan ng mga Pilipino. Hindi yung cash. Yung cash ang bilis lang. Bigyan mo ng 10,000 yan. Pantagay na yan. Isang case na Red Horse. Bibili. Eh di wala pong mapupuntahan. Yung bilyon-bilyon na yan. Utak bakla talaga to eh. Ang malala pa, hindi po natupad. Hindi po natupad. Yung gusto ni Cayetano. Yun yung malala. Hindi po natupad. Budol! Ayan. Nabudol po tayo. Sige, tuloy. Kaya po ito. Then it Kaya po ito daw. should at least be fair that everyone who votes Siya pa itong baliw na to. got 2 million pesos. May mga sayad talaga itong mga kampo ng demonyo. Sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want. Tangin na, may 51 billion nga kayo sa Davao. Hindi nyo nga na-solve yung baha sa Davao eh. 100 billion pa kaya, isosolve mo yung basic education? Diba? Eh, binubulok-bulok mo nga lang yung laptop dyan nung ikaw ay DepEd Secretary. Alay, Sara Duterte! Anyari sa'yo? Yan, sa utak mo! Wag naman ganyan, Sara! Wala na ngayon laptop eh. Overpriced pa! Nagrabulok-bulok pa! 100 billion talaga laki niyan, ano? Tibay ng muka. O, ito pa! Ito ngayon yung number 1. Magugulat kayo dito. Hulaan nyo, sino yung number 1? Hulaan nyo muna, mag-comment kayo. Yung panghuli natin dito. Sino? Mas malala to mga pre, mas malala. Sige, i-comment nyo muna. Gusto kong mabasa yung comment nyo. Sino yung panghuli? Si Sara yung pangalawa eh. Kanino yung 5.6 trillion? Kasi si Sara 100 billion yung hiling niya. Oh, may 5.6 trillion ngayon. Oh, may nagsabi si Digong, may tumama na. Oh, may tumama na. Oh, play natin. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin kong superpower ang Pilipinas. Ay na lahat ng pera ng Pilipinas, kay Kibuloy daw ilagay. Gagawin daw superpower yung Pilipinas. Pero partida, sabi niya, request niya dyan, dapat walang Senado, abolish daw. Oh, para walang kumontra. Diba? Di ba ang tatanga? Pera talaga yung nasa isip nila mga pre. Gusto nila na sila talaga yung maging makapangyarihan sa Pilipinas. Di ba? Yun po. Grabe, lalala. Hindi mo kasi kayang i-abolish yung Senado, Kongreso. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede na ikaw lang yung gagalaw. Kasi kailangan mo ng katuwang na magtatrabaho. Kasi tao ka lang naman. Kailangan mo ng katuwang.
natutulong sa'yo. Hindi pwedeng ikaw lang. Di mo kaya yun, buong Pilipinas. Kaso ginagawa ni Kibuloy yung para walang kumontra sa kanya. Diba? Para walang kaso, hindi siya makulong. Siya yung hari. Ganun po yun. Diba? So, grabe. Grabe yung pangarap nitong mga to. Yung pangarap nila, napako. Ayun, napunta sa kulungan. Oh, nakakulong po si Kibuloy ngayon. Diba? Ewan ko, baka sa kulungan na nagtitikol yan. Ewan ko lang, ha? Oh, ganun talagang buhay. Kulong muna. Oh, tuloy po tayo dito. Kaya tuwang-tuwa si BBM eh. Kasi panalo siya so far. Parang hindi na siya matatanggal sa pwesto niya. Meras Channel, shoutout po, ha? Parang mananatili siyang nakaupo hanggang 2028. Woo! Gusto niyo ba yan? Gusto niyo bang hindi na maging presidente si BBM? Ay sus, kahit paanong sigaw nyo na, ayaw ko na kay BBM, ayaw ko na maging presidente yan, BBM resign. May magagawa ba kayo? Na wala namang ginagawa yung Pangulo para ma-impeach. Hindi naman ka-impeach po yung ginagawa ng Pangulo. 'Di ba? Ang Pangulo po, ang ginagawa niya, trabaho lang. Hindi naman po impeachable yung magtrabaho ka para sa bayan, para sa mga Pilipino, para sa bansa. Ha? Ilong Ranger has a point. Alam nyo ba yung mga pangalan ninyo yan? Ilong Ranger. Mga comment nyo, pinapatawa nyo ako sa comment nyo, ha? Huwag naman ganun. Ilong Ranger pala. Yan. Nabuang na siya, nabuang na. Tinawa na niya na. Tinawa niya na lang. O, shoutout po sa team ninyo, ha, Cereza Force. Magandang gabi po. Pero sino ang magpapatuloy ng Blue Ribbon investigation? Si ano? Si Boy Lighter. Bigay niyo na kay Boy Lighter, ha? Nakakulong eh! Di sa kulungan, mag-Blue Ribbon sila doon. Magtayo sila ng Blue Ribbon Jail Committee. Pwede naman yun, ah. Mag-uusap doon si Jinggoy, si Marcoleta. Isama mo na si Diskaya. Sino pa ba? O yung mga dating DPWH na nakakulong. Kayo na doon. Pwede naman yun, ah. Bakit masama ba yun? Pinakulong ni The False Messiah, Jesus Crispin Remulla. Si Remulla naman kasi, ginagawa lang naman niya yung trabaho niya. Hindi naman nami-personal yung tao. Ngayon, kung may ebidensyang nabutasan ka talaga na ganun, magre-recommend yan na magsampa ng kaso, di ba? Trabaho niya yan eh. Ano bang, alangan namang maupo lang yan, walang gagawin. Pag naupo naman, babatikusin din naman. Magtrabaho na lang. Di ba? Walang iya ito. Ganon din si Mike Defensor. Ang pasibo daw! Oh, Dahil ito may kaso din po ito, ha. May kaso din po 'yan. Baka mamaya ikaw na sumunod. ito, kung wala si Mike Defensor, walang whistleblower. Totoo yan. Kapag wala si Mike Defensor, hindi magkakaroon ng tapang ang mga dating bodyguard ni Zaldico para Ngayon, kung wala daw si Mike Defensor, di magkakaroon ng tapang 'yon. Bakit sila nagkaroon ng tapang ngayon? Kasi ayon po sa mga lumalabas na balita sa internet, ang galing na rin po ito sa NBI, ha? NBI. Ang 18 garbage Marites
kargador na to mga pre, ay may pangakong 5 million per head. Pero natanggap nila is 350,000. Tumapang po sila dahil may 5 million. Ngayon, biglang nawala yung tapang nila dahil nakulong si Mike Defensor. Saan po sila ngayon? Nagtatago. Diba? Nagtatago po sila ngayon. Akala ko ba matapang? Nung nakarinig ng 5 million, tumapang sila. Nagtawanan pa nga eh. Diba? Pero nung nakulong si Mike Defensor, saan na kaya sila? Di ko na maramdaman yung aura. Jakita natin to. Alright, tuloy natin. Magsalita. Hindi magkakaroon ng tapang si Zaldico na magsalita. At hindi magkakaroon ng tapang si Romualdez na magsalita. At lahat sila hindi magkakaroon ng tapang na ituro si BBM na siyang mastermind ng korupsyon sa Pilipinas! Yeah! Nung tinuro si PBBM, sino nakulong? Yung mga nagturo. Saan kanyan? Yung Pangulo, yung nag-initiative para mag-imbestiga ng flood control sa Pilipinas, tapos ituturo nyo pa na siya yung mastermind. Kung siya talaga yung mastermind, sabi nga ng Pangulo, bakit ko papaimbestigahan ito kung ako lang din naman yung mastermind at ako lang din yung madadali? Diba? Oh. Nagturo eh. Naisip nyo ba yun? Kasi kung si PBBM yung madadali, kahit ako po imagine nyo na lang, sa panahon ni Digong, may issue po sa flood control na yan. Okay, sa DPWH, may issue, may nakawan. May katarantaduhan. Sabi ni Digong, malala na daw yan. Pero dapat, si Digong po noon, may kakayahan pa imbestigahan yan, pero hindi niya po ginawa. Dahil, madadamay siya. Madadamay siya sa yung mga nakawan dyan. Madadamay siya. Malungkat po yung pangalan niya. Kaya, tahimik si Digong. Kaya sabi niya, maghanap ulit kayo ng Marcos. At ang tanging nakikinig lamang sa kanila ay ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Hindi naman eh. Fake news din to eh. Blue Ribbon Committee po. Na bago, pinapatawag nga. Okay, sino ba yung nagpatawag? Si Erwin Tulfo, di ba? Pinapatawag yung 18 kargador na yun. Kasi gustong pakinggan yung side nila. Di ba? Anong ginawa? Nung 18 kargador, nandun lang po kay Robin Padilla, dumikit, nag-live lang sila sa Senado. Imbis pinapatawag sila sa totoong hearing, hindi naman pumunta. So binigyan sila ng chance. So sinungaling ka. Batukan ko yung ilong mo eh. Diba? Binigyan po sila ng chance, ha? Maribik Praso, salamat po sa pagbisita. Binigyan sila ng chance, pero hindi naman po nila, hindi naman po nila pinansin. So, dyan pa lang, wala na, damage na. Kasi nungalingan na po ang kanilang dala. Ayun, shoutout po kay Yolanda Decena. Abangan niyo po pala mamaya sa main channel ko na Ballpoint Man, may premiere po ako doon. Okay? Yung main channel ko. Sino ba yung nanonood ng main channel ko dito? Ito kasi Ballpoint Man 2.0, doon Ballpoint Man. Dalawa yung YouTube ko eh. So sa mga manunood doon mamaya, abangan nyo, mga alas 8 po, may premiere ako mamaya. Okay? Mga ganda-gandang premiere yun mamaya mga pre. So, yun. Hindi ko napahabain po ang video kong ito, no? At papasalamatan ko na lamang po kayo ngayon. Salamat po sa mga bumisita sa ating live ngayon. Kayo po, ano po yung inyong opinion? Ano po yung inyong reaksyon? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento, mga pre. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating YouTube channel. Magkita-kita po tayo sa susunod na video, mga pre. Hindi ko na kayo may isa-isa dyan sa mga comment ninyo. Maraming salamat po sa inyo.